Kaya nang nilagdaan ng Rusya at Iran ang kanilang kasunduang pang-estratehikong pakikipagpartner noong Enero, formal nitong pinagtibay ang isang ugnayang lalong lumalalim sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayong ang Iran ay patuloy at walang kapantay na inaatake ng Israel, nakatutok ang mga mata kay Vladimir Putin at ang kakayahang militar ng Rusya na tumulong sa Tehran ay hindi na tulad ng dati. Kung bumagsak ang mga Tehran, mawawala ng isa pang mahalagang kaalyado ang Moscow sa gitnang silangan na tiyak na isang matinding dagok. Ang pinakamataas na pinuno ng Iran ay gumagawa na ng mga plano para lumikas papuntang Rusya at ang kanyang rehimen ay gumuuguhod na. Ang dating diktador ng Syria na si Bashar al-Assad ay nakatira na ngayon sa Moscow matapos bumagsak ang kanyang diktadura. Isang bagay ang malinaw, ang dating malalakas na kaalyado ng Rusya sa gitnang silangan ay napapahiya na ngayon. At dahil dito, natatakot ng husto ang Rusya. Ang Iran, lalo na, ay dating isa sa pinakamahalagang taga-supply ng armas ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Tinulungan din ng mga Iranian ang Rusya na makaiwas sa mga parusa sa langis. Pero ang pinakamahalaga, ang Iran at Syria ay mga kaalyado na tumulong sa Rusya sa laban nito sa kanluran. Inaasahan ng Rusya ang isang malaking alyansa ng lahat ng mga tinuturing na pareha na estado at sana ay maisama ang China upang sama-samang labanan ang United States at NATO. Dahil sa nangyari, may malaking problema ngayon ang Rusya. Tulad ng tatalakayin natin mamaya, ang nangyari sa Iran at Syria ay maaaring mangyari rin mismo sa Rusya. Pero bago iyon, pag-usapan muna natin kung gaano kahalaga ang Iran at Syria para sa Rusya. Bumagsak ang rehimen ni Assad noong Disyembre ng 2024, pero hindi natin dapat maliitin kung gaano kalaking dagok ito para sa Rusya. Si Bashar al-Assad ay nanatili sa kapangyarihan dahil sa biyaya ni Putin noong 2015 nang muntik nang mapatalsik si Assad ng mga puwersa ng oposisyon na sinuportahan ng United States, Turkey at iba pa. Nagpadala ang Rusya ng sarili nilang Air Force para tulungan si Assad sa pamamagitan ng malalaking pambobomba. Nagpadala pa nga si Putin ng kilalang Wagner militia para lumaban sa Syria. Ngayon, ginawa niya ito dahil sa dalawang dahilan. Una, gusto niyang gamitin si Assad bilang pawn para tutulan ang United States sa gitnang silangan. Pero nakita rin niya ang estratehikong halaga ng Syria para sa Rusya. Matagal nang magkaibigan sina Putin at ang pamilya ni Assad. At binigyan ng pamahalaan ng Syria ang mga Ruso ng access sa isang mahalagang daungan sa Mediterranean Sea na tinatawag na daungan ng Tarsus. Nakuha rin nila ang isang airbase malapit doon. Pinayagan nito ang Russia na magpakita ng lakas sa Hilagang Aprika, Katimugang Europa at gitnang silangan. O kahit papaano, dati ay ganoon dahil noong 2024 biglang bumalik ang mga puwersa ng rebelde. Sa panahong ito, masyadong mahina ang rehimen ni Assad at bumagsak ito sa loob lamang ng ilang araw. Ang bagong pamahalaan ng Syria ay tinapos na ang kasunduan sa pag-upa sa daungan ng Tarsus at nagsimula ng dahan-dahang umatras ang mga puwersang Ruso. Lahat ng taon nila sa Syria ay biglang natapos ng walang naging bunga. At sa huli, nagwagi ang Turkey dahil sinuportahan nila ang mga rebelde. Isa rin itong palatandaan ng kahinaan sa panig ng mga Ruso dahil tila iniwan na nila ang laban kontra sa mga rebelde. Marahil masyado silang nabaling sa Ukraine at kinailangan nilang ituon lahat ng kanilang mga yaman sa labang iyon. Ngayon, masama para sa Russia ang mawalan ng Syria, pero hindi rin naman iyon ang katapusan ng mundo. Nakikipag-usap na sila sa bagong pamahalaan ng Syria at kahit na maaaring hindi na mapanatili ng Russia ang mga base nito, hindi naman ang Syria ang pinakaimportanteng kaalyado ng Russia. Pero hindi alam ng Russia kung gaano pa ito lalala. Hindi nila alam na maaaring mangyari rin ang parehong bagay sa mas mahalagang kaalyado nila sa gitnang silangan, ang Iran. Siyempre, ang malawak na arsenal ng mga missile at drone ng Iran ay dapat sanay nagprotekta rito mula sa isang labanan laban sa Israel. Bukod pa rito, ibinigay ng Rusya ang ilan sa pinakamagagaling nitong missile defense system sa Iran, partikular ang S-300 at S-400 surface-to-air missile systems. Dapat sanay mapipigilan nito ang mga fighter jet ng Israel, pero hindi iyon nagtagumpay. Pinabagsak ng Israel ang lahat ng Russian-made na air defenses at nakuha ang air superiority sa himpapawid ng Iran. Dahil dito, nagawa ng Israel na pahinain ang mga target ng militar at pamahalaan ng Iran. Isa itong banta sa mismong pag-iral ng rehimen ng Iran. At malaking problema ito para sa Rusya dahil ang Iran ang pinakamahalaga nitong kaalyado, na ang tanging katapat ay ang China. Bago natin talakayin ang mga magiging epekto nito sa Rusya, balikan muna natin kung gaano kalapit ang ugnayan ng dalawang bansang ito. Ang pangunahing dahilan ng kanilang pagtutulungan ay pareho nilang tinututulan ang Estados Unidos. Talagang ayaw ng mga Iranian sa pakikialam ng Amerika sa gitnang silangan. Kinamumuhian nila ang mga panghihimasok sa Iraq, Syria, Afghanistan at Libya
At natatakot sila na ang susunod. Pero ang pinakamahalaga, galit sila sa suporta ng Amerika para sa Israel. Sa paglipas ng mga taon, nagbigay ang Amerika ng 228 bilyong dolyar na tulong militar sa Israel. Matinding magkaaway ang Iran at Israel at gusto ng Islamikong rehimen sa Iran na mawala ang Israel. Samantala, ayaw ng mga Ruso sa pakikialam ng Amerika sa Europa. Galit si Putin sa pagpapalawak ng militar ng NATO pagkatapos bumagsak ang Soviet Union. Kamakailan, sinubukan niyang pigilan ito sa pamamagitan ng pagsalakay sa Ukraine, pero karamihan dito ay nabigo. Gayunpaman, nang makita nilang magkatulad ang kanilang mga layunin, nagsimulang magtulungan ang Russia at Iran nitong mga nakaraang taon. Sa digmaan sa Syria, na nabanggit natin kanina, magkasamang nagtrabaho ang Iran at Russia upang suportahan si Assad, pareho nilang layunin na itaboy ang kanluran. Tinulungan din ng Russia ang Iran na itatag ang kanilang nuclear program. Tumulong sila sa pagtatayo ng Bushehr nuclear power plant. Ito ang nagpatibay sa nuclear program ng Iran na kalaunan ay nagpayaman ng uranium na higit pa sa antas na kailangan para sa sibilyang gamit. Pero pagkatapos ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022, lalo pang lumawak ang kanilang kooperasyon. Nagsimulang mag-supply ang Iran ng napakaraming Shahed kamikaze drones sa Russia upang suportahan ang kanilang digmaan sa Ukraine. Iba-iba ang mga pagtataya, pero malamang na ilang libo na ang naipadala ng Iran. Tinulungan din ng Iran ang Russia na magtayo ng pabrika para sila mismo ang makagawa ng mga drone na disenyo ng Iran. Ngayon, nagsimula nang mag-invest ang Iran sa mga drone noon pang dekada 80. Kaya mas advanced sila kaysa sa Russia sa maraming aspeto. Halos araw-araw ginagamit ng Russia ang mga Iranian na drone na ito sa Ukraine, kadalasan para sirain ang energy grid ng Ukraine at ang mga sentro ng populasyon nito. At syempre, walang problema ang Iran sa mga krimeng pandigma na ito, tulad ng walang problema si Putin sa pagtanggap ng mga leader ng Hamas sa Moscow. Pero ang gamit ng Shahed drones ay lampas pa sa pagpapalaganap ng takot. Dahil sobrang mura ng mga drone na ito, nagagawa ng Russia na pahinain ang air defenses ng Ukraine. Mas mahirap silang pabagsakin kaysa gawin. Sa ganitong paraan, naging mahalagang bahagi ang mga Iranian drone sa estratehiya ng Russia ng digmaang pag-ubos. At sa ganitong paraan, talagang umaasa ang Russia sa mga Iranian, pero may mga bagay din ang Russia na kailangan ng Iran. Mas maganda ang mga lumang kagamitang militar ng Russia kaysa sa Iran. O kahit papaano, yun ang pananaw. Dahil inakala ng Iran na protektado na ito matapos nitong bilhin ang mga Russian air defense system tulad ng S-300, TORM-1 at kamakailan lang ang S-400. Lahat sila ay nabigo laban sa Israel. Sinubukan din ng Iran na kumuha ng mga fighter jet at attack helicopter mula sa Russia. Noong 2023, may ulat na nagbenta ang Russia ng Sukhoi Su-35 na fighter jet, Mi-28 na attack helicopter at Yak-130 na jet trainer sa Iran. Dapat sana ay magiging game changer ito dahil ang Su-35 ay isang napaka-advanced na fighter jet at dati umaasa lang ang Iran sa mga luma at lipas na eroplano tulad ng F-14 at F-4. Gayunpaman, ang mga bagong Russian fighter at attack helicopter ay hindi pa nakikita sa mga kamakailang labanan. Sa pamamagitan ng F-35 nito, may ganap ng air superiority ang Israel laban sa Iran. Kaya, maaaring hindi pa ipinapadala ng Russia ang Su-35 sa Iran o kaya naman ay hindi pa ito operasyonal. Pero ang pinakamahalagang usapin na mas mahalaga pa kaysa sa air defenses o fighter jets ay may kinalaman sa mga military satellite. Ang mga military satellite ay nagbibigay daan sa isang bansa na magsagawa ng precision strikes at malayo pa ang Iran sa aspetong ito kahit na mayroon na silang mga missile. Ang kanilang mga imaging satellite ay may napakababang resolution. Palpak ang kanilang mga paglulunsad sa kalawakan at hindi matatag ang orbit ng kanilang mga satellite. Pero tinutulungan ng Russia ang Iran na makahabol. Nagpapalunsad ito ng mga satellite para sa Iran at nakikipagtulungan ito sa Iran para bigyan sila ng technical na kaalaman kung paano gumawa ng mga satellite. Maaaring may maliliit na bagay na nangyayari tungkol sa teknolohiya ng mga misil. Malaking tagahanga ng mga misil ang Iran, pero mas magaling gumawa nito ang Russia, lalo na pagdating sa ballistic at hypersonic na mga misil. Maaaring ibinabahagi ng Russia ang mga teknolohiyang ito sa Iran nang hindi nalalaman ng iba. Ngayon, may isang matinding teorya na maaaring totoo rin ito pagdating sa mga sandatang nuklear, isang larangan na tiyak na eksperto ang Russia. Kung talagang tutulungan ng Russia ang Iran dito, ay purong spekulasyon lamang at magiging isang talagang desperadong hakbang ito.
sandatang nuklear man o hindi, tiyak na lalo pang naglalapit ang Rusya at Iran. Noong Enero ng taong ito, nilagdaan ng Pangulo ng Rusya at Iran ang isang komprehensibong estratehikong pakikipagpartner sa Moscow. Isa sa mga layunin ay mapabuti ang ugnayang pang-ekonomiya at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Iran at Rusya ang dalawang pinakamaraming pinatawan ng parusa sa buong mundo, kaya't ang dalawang bansang itinuturing na parya ay nagtutulungan. Kung tutuusin, gusto rin ng Rusya na gamitin ang Iran bilang isang estratehikong hilaga-timog na transport corridor na magpapahintulot sa Rusya na maabot ang pamilihan ng India. Gusto rin ng Iran at Rusya na mas makipagtulungan sa larangan ng pananalapi dahil pareho silang naputol sa SWIFT Global Banking System. Bukod pa dyan, may mga plano ring palawakin ang magkasanib na military drills, magkaroon ng mas malawak na koordinasyon sa langis at gas, at makipagtulungan sa cybersecurity at cyber warfare. Dahil hindi alam ng publiko ang buong dokumento, maaaring marami pang ibang bagay na nakapaloob doon. Pero ang nakakalungkot dito, ang Comprehensive Strategic Partnership ay naaprubahan lang ng Iran noong ika-11 ng Hunyo. 2 araw matapos iyon, naganap ang isang malawakang pag-atake ng Israel. Malaki ang posibilidad na magpatuloy ang labanan, at kung ganoon nga ang mangyayari, hindi maisa sa katuparan ang partnership. Ipinakita rin ng pag-atake ng Israel ang isang malaking kahinaan at ang alyansa sa pagitan ng Rusya at Iran. Dahil hindi naman talaga nakialam ang Rusya. Kinundena nga ng Rusya ang Israel dahil sa paglabag na ito sa internasyonal na batas na medyo ironic galing mismo sa Kremlin, pero bukod sa pahayag na iyon, wala namang ipinangakong tulong militar ang Rusya para sa rehimen ng Iran. At hindi rin ito nagpadala ng karagdagang kagamitan sa Iran. Magugustuhan sana ng kataas-taasang pinuno ang karagdagang mga sistema ng depensa sa himpapawid kung hindi man agad-agad itong mapapatigil. Ang kakulangan ng suporta mula sa Rusya ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una sa lahat, wala ng ekstrang yaman ang Rusya na may ibibigay sa Iran dahil abala ito sa pakikibaka laban sa Ukraine. Hindi nito kayang makisangkot sa dalawang digmaan ng sabay. Malinaw na ito noong nakita nila ang nangyayari sa Syria noong Disyembre ng 2024. Ang kakulangan ng suporta mula sa Rusya ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng rehimen doon. Pero pangalawa, ipinapakita rin ito na ang relasyon sa Iran ay hindi talaga tungkol sa tunay na pagkakaibigan. At para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang kaunting kasaysayan. Ang dalawang bansa ay may diplomatikong relasyon ng mahigit 500 taon. At sa mahabang panahon, magkaibigan ang dalawa sa isa't isa. Ngunit simula noong unang digmaang Ruso-Persian noong 1651, nagsimulang maglaban ang dalawang bansa. Nagpatuloy ito hanggang sa ikalimang digmaang Ruso-Persian na nagsimula noong 1826. Dahil napakalakas ng Imperyong Ruso noong panahong iyon, napasailalim sa impluwensya ng Russia ang hilagang Iran. At noong 1907, nakipagsanib puwersa ang Imperyong Ruso sa Imperyong Britanya upang hatiin ang Iran sa 3 sona ng impluwensya. Ang sona ng Russia sa hilaga, isang neutral na sona sa gitna, at ang sona ng Britanya sa timog silangan. Ito ay nakakahiya para sa mga Iranian. At kalaunan, matapos umatras ng panandalian ang mga Ruso noong Rebolusyong Ruso, bumalik ang mga Soviet noong 1920 at sinakop ang ilang bahagi ng hilagang Iran. Umatras lang sila noong 1946 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1953 sinakop ng CIA at military intelligence. 6 ang Iran sa pamamagitan ng kudeta para makuha ang mga reserbang langis. At dahil dito naging kaaway ng Soviet Union ang Iran dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa kanluran. Pagkatapos ng Rebolusyong Iranian, noong 1979 na naglagay ng bagong Islamikong rehimen sa kapangyarihan sa Iran, hindi rin naman gaanong gumanda ang kalagayan. 1 taon matapos nito, nagsimula ang malupit na digmaan sa pagitan ng Iraq at Iran nang salakayin ni Saddam Hussein ang Iran. Sa simula, nanatiling neutral ang Unyong Soviet. Ibig sabihin, nagbigay ito ng armas sa magkabilang panig. Pero noong 1982, nagsimula silang lubusang suportahan ang Iraq. Hindi nila gusto ang bagong Islamistang rehimen sa Iran at isinasaalang-alang din nila ang makasaysayang tunggalian nila sa Iran. Kaya, kung alam mo ang bahaging ito ng kasaysayan, malinaw kung bakit hindi magkaibigan ng lubusan ang Russia at Iran. Pero 3 taon matapos ang pagtatapos ng digmaan ng Iraq at Iran, bumagsak ang Soviet Union. At nagbago ito ng laro. Pero hanggang ngayon, hindi tunay na magkaalyado ang Iran at Russia. Parehong gustong maging makapangyarihan ng dalawang bansa. Pero nagkataon lang na magkasama sila sa kampo ng mga tumututol sa kanluran. Bukod doon, wala naman talagang maraming pagkakasundo. Noong 2007, inalok ang Iran na sumali sa Collective Security Treaty Organization, isang organisasyon ng Russia na halos kopya ng NATO. Sa simula, mukhang interesado ang Iran, pero hindi naman ito itinuloy marahil dahil hindi ito nagtitiwala sa Russia dahil sa mga dahilan ng kasaysayan at estratehiya. At kung ideolohiya ang pag-uusapan, hindi talaga sila magkatugma.
dahil ang rehimen ng Iran ay matinding Islamist. Ang tanging bagay lang na pareho sa dalawang bansa ay ang kanilang autoritaryan na pamahalaan. Kaya kamakailan nang atakihin ng Israel ang Iran, umatras lang ang Russia. Sa huli, gusto lang talagang gamitin ng Russia ang rehimen ng Iran at wala naman itong interes na tunay na protektahan ito. Ngayon, ginagawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya para mamagitan sa sitwasyon dahil mas gusto niyang manatili pa ring nakatayo ang rehimen ng Iran. Sa isang tawag sa telepono kay Pangulong Trump, sinabi niya na maaaring mamagitan ang Russia sa isang kasunduan sa pagitan ng Israel at Iran. Nag-alok pa siya na dalhin ang uranium ng Iran sa Russia. Pero isa na naman itong pagtatangka ng Russia na magkaroon ng mas malaking impluensya sa rehiyon. Bigla na lang, sinusubukan ni Putin na mag-shift mula sa pagiging taga-suporta ng rehimen ng Iran tungo sa pagiging tagapamayapa. Gusto niyang maging tagapag-garantiya ng seguridad sa rehiyon ang Russia. Pero si Trump, wala siyang pakialam dyan. Kaya malamang na mapapalayo si Putin sa gitnang silangan. At malaki ang maaaring maging epekto nito. Sinusubukan ng Russia na maging isang makapangyarihang bansa na may impluensya sa buong mundo. Pero kung mapatalsik sila sa gitnang silangan, magiging isang regional na kapangyarihan na lang sila sa pinakamaganda. Ang pagkawala ng pagpupuslit ng langis ng Iran at ng kalakalan sa pamamagitan ng Iran ay lalo pang makakasama sa ekonomiya ng Russia. At kung wala ang mga drone ng Iran, mas lalong hihina si Putin sa digmaan sa Ukraine. Gayon din, kung bumagsak ang rehimen ng Iran, ibig sabihin ay maaaring ilipat ng kanluran ang mga yaman mula sa gitnang silangan pabalik sa Europa, na lalo lamang magpapalakas sa Ukraine. Kung pag-uusapan ang digmaan sa Ukraine, ang pagkakaiba ng ginagawa ng Israel sa Iran at ng ginagawa ng Russia sa Ukraine ay nagsasabi ng marami. Sa madaling salita, ipinapakita nito kung paano gumaganap ang alyansang suportado ng United States laban sa alyansa ng mga tinuturing na pariyah na estado. Matagal nang nakikipaglaban ang Russia sa Ukraine na halos walang gaanong progreso, pero sa loob lamang ng ilang araw, naparalisa na ng Israel ang maraming bahagi ng militar ng Iran. Maraming eroplanong pandigma ang nawawala sa Russia sa Ukraine, pero malayang nakakakilos ang Israel sa himpapawid ng Iran para bombahin ang mga target ng hindi pa nawawalan ng kahit isang fighter jet sa ngayon. Hindi matarget ng Russia si Zelensky at ang kanyang mga commander militar, pero nagawa ng Israel na alisin ang mga pinuno ng IRGC at marami pang ibang ganitong uri ng paghahambing. Tila ipinapahiwatig nito na mas nakahihigit ang mga militar ng kanluran na may mas magagandang armas, mas advanced na teknolohiya at mas mahusay na mga ahensya ng intelihensya. Dahil ang pagkakapareho ng Ukraine at Israel ay pareho silang lumalaban gamit ang pondo at armas mula sa kanluran at tinutulungan ng mga intelihensya mula sa kanluran. Ang Estados Unidos, sa particular, ang pinakamalaking sumusuporta sa kanila, bagamat hindi naman binabaliwala ang sariling ambag ng Ukraine at Israel syempre. Ngayon, kung titingnan natin ang dalawang labanan na ito, sa Iran at sa Ukraine, may mga nakakaintrigang tanong na lumilitaw. Dahil kung mahina ang Iran, paano naman ang Russia? Maraming pagkakapareho sa dalawa. Parehong lumampas ang dalawang bansa sa kanilang kakayahan. Sinubukan ng Iran na kontrolin ang gitnang silangan gamit ang kanilang axis of resistance, pero ngayon ay naparalisa na ito. Sa pakikipag-away sa Israel, parang pumirma ang rehimen ng Iran para sa sarili nitong pagbagsak. Ganoon din ang nangyari sa Russia, na gustong magkaroon ng impluensya na lagpas pa sa kanilang pambansang hangganan. Pero nagkamali sila ng kalkulasyon sa Ukraine dahil hindi nila inasahan na makikipaglaban sila sa isang proxy war laban sa NATO. Sa totoo lang, may malaking pagkakaiba ang Russia at Iran. Ang Russia ang may pinakamalaking arsenal ng mga nuklear na sandata sa buong mundo na sinusundan ng Amerika. Samantala, ang Iran ay walang mga nuklear na sandata. Sa isang banda, nagsisilbing proteksyon ng rehimen laban sa mga dayuhang bansa ang mga nuklear na sandatang to dahil walang gustong subukan kung totoo nga ba ang banta ng nuklear ng Russia o hindi. Iyan mismo ang dahilan kung bakit pinipilit din ng Iran na magkaroon ng mga nuklear na sandata. Pero hindi mapoprotektahan ng mga nuklear na sandata ang isang rehimen laban sa sarili nitong mamamayan. At habang unti-unting nababawasan ang mga kaalyado nito, napipilitan ng Rusya na lutasin ang digmaan at mga problemang pang-ekonomiya nito ng mag-isa. Lalong lalakas ang presyon habang lumilipas ang panahon, na nangangahulugang maaaring bumagsak din ang rehimen at ang Rusya. Kaya ang pagbagsak ng Iran at Syria ay hindi lang dagok sa panlabas na pulisya ng Rusya, kundi isang salamin na nagpapakita ng maaaring mangyari kung magpapatuloy ang Moscow sa ganitong landas.